Pwede bang paalisin ng may-ari ng lupa ang nagtayo ng bahay kung good faith naman siya? O kailangan munang bayaran ito? At pwede bang tumanggi ang may-ari ng lupa na magbayad at tumanggi ring magbenta? Tapos paaalisin ka na lang? Pag-usapan natin ang landmark case na Ignacio versus Hilario. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Mayroong isang lupa na may transfer certificate of title number 12872 sa pangalan ni Hilario. Ang mga Ignacio naman ay nagtayo ng bahay at kamalig sa residential portion at itinuring silang possessors in good faith. Ang desisyon ng trial court, ang plaintiffs o sina Hilario ang owners ng lupa. Ang defendants naman o sina Ignacio naman ay may karapatang manatili hanggang mabayaran ang value ng buildings, maliban kung piliin nila Hilario na ibenta ang lupa sa kanila. Kung hindi bibilhin nila Ignacio ang lote, maaari silang paalisin at ipatanggal ang structures. Pagkatapos maging final ang decision, pinili nila Hilario na hindi magbayad sa mga istrukturang itinayo at hindi rin magbenta ng lupa nila. At humiling sila ng writ of execution para ipatanggal ang mga structures na ito. Pinayagan ito ng trial court. Umakyat sa Supreme Court sa pamamagitan ng certiorari ang mga Ignacio. Ang legal issues, maaari bang tumanggi ang landowner na parehong magbayad sa building at magbenta ng lupa at pilitin ang builder in good faith na alisin ang gusali? Valid ba ang writ of execution kung hindi pa natutukoy ang values at periods para sa exercise ng option? Ayon sa Supreme Court, hindi maaaring tumanggi sa parehong option. Sa ilalim ng Civil Code, ang owner ng lupa ay may option na bayaran ang building o ibenta ang lupa sa builder in good faith. Ang builder in good faith ay may right of retention hanggang mabayaran. Ang may-ari ng lupa ay hindi maaaring tumanggi sa parehong option at pilitin agad ang builder na alisin ang kanyang building. Ang removal ay maaari lamang kung pinilit ng landowner na ibenta ang lupa at nabigo ang builder na magbayad. Dahil hindi ito ang nangyari, null and void ang writ of execution. Sa kasong ito, nagkaroon din ng procedural defect sa original decision. Hindi nito tinukoy ang halaga ng buildings, ang halaga ng lote at ang panahon kung kailan dapat mag-exercise ng option. Dahil kapag final na ang judgment, hindi na ito maaaring dagdagan o baguhin. Hindi maaaring iwan sa sheriff ang judicial determination ng presyo at periods. At dahil may kulang pang judicial determination, ang judgment ay hindi patunay na final. Ang legal doctrine sa kasong ito, ang landowner ay hindi maaaring tumanggi sa parehong option sa ilalim ng Civil Code. Ang builder in good faith ay may right of retention hanggang mabayaran. Ang judgment ay dapat kumpleto at executable. Dapat tukoy ang amount at period bago ito maging final at maipatupad. Inutusan din ang lower court na tukuyin ang value ng buildings at lote. Tukuyin ang periods ng exercise ng options. At pagkatapos ay maglabas ng final judgment. Tandaan po natin na kapag may builder in good faith sa lupa ng iba, landowner must choose. Pay for the building or sell the land. Hindi pwedeng refuse both and demand immediate removal of the buildings. Builder retains possession until indemnified. Sa batas, hindi sapat na ikaw ang may titulo. May mga pagkakataon na kailangang igalang ang karapatan ng taong nagtayo ng bahay ng may mabuting loob. Ito ang malinaw na aral sa Ignacio versus Hilario. Kung gusto nyo ng mas marami pang case digest,
na practical at bar ready, subscribe na sa ating channel. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.